Yo, yo, yo! Welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast. Nawala na yung kulot. Dati may kulot yung podcast. Pag di ako, busog na busog ako eh. Pag kinulot ko yung boses ko, maaalog yung tiyan ko. So welcome mga pare. Kung wala kayong masculine role model kung nasan ka man ngayon, well, kami na, no? Kiniklaim na namin yan. Hindi ka naman namin ililigaw pare. Tiwala ka lang sa amin. No? Kami bahala sa'yo. Kasama namin syempre ang isa sa mga most requested ninyo. Wala nang iba kundi si Suplado Moto. What's up mga ropa? Ito na naman ako. Siyempre, kasama yung tatlong malulupit. So yun mga ropa, papalo ulit ako mga ropa sa natin, Facebook page natin, sa Instagram and also sa YouTube natin. Pabuti natin ng 10K yung YouTube ni paring Suplado Moto. Kaya-kaya yun. Ano na gawin natin 50K bago. Pabuti natin 50K. Kumusta pare? Kasi katapos lang pala namin, no, for your information mga bro, katapos lang namin na mag-lunch. No? At aminado naman, maski sila pre, alam nila na pagkaras namin kumain, yung energy namin medyo bumababa. Oo. Tapos nakipapansin nila na may nagkakamali na, nabubulol na. So ikaw pre, kumusta? Inaanto ka na rin. Medyo. Alam niyo yan, makikita nila yan mamaya pre. Medyo, grabe kinain natin eh. Oo pre, talagang pang-anim eh. Busog-lusog eh, no? Pucha. Pang-anim yun. Pero hindi kailangan din kasi nakakapagod din kasi pre mag-podcast. Noon ayan nakita niyo na-experience na niyo no. First time mo ba to talaga pre mag-podcast? Yeah. First time. Talaga? First time. Kaya mga pang iba nakaka-collab din. Wala pa. Kahit small content creator. Wala. Kasi yung focus ko talaga muna nun, yung numbers ko eh. I mean, yung subscribers tumaas eh. Ganyan din yung last year nung nire-request ka sa amin. Kung ang gusto namin, pag nakipag-collab kami, meron na rin kaming brand na nakatayo ba? Yeah. Yung hindi kami aasa sa makakakolab lang namin para buhatin kami. I mean, meron din kami maaambag sa kanya. Correct. Na ganon yung nangyari. Kaya 1 year kami hindi nag-collab and then ito, 2026, nag-decide kami na makipag-meet na ng mga tao, di ba? Hindi naman talaga dapat. Kumbaga, tsaka hindi, mas maganda makita mo talaga kung yung pinoprovide na value ay isa. Parang ganun. Or align. Pagaya yung sinasabi niya, di ba? Tsaka natututo din kami talaga sa bawat guest gaya sa'yo. Dami namin natutunan, di ba? Especially sa Singapore days mo nun. Ano ka dun? Na ang dami mong sinibak na Singaporean. ay. Kinat namin yun, hindi niya nakita. Wala ho yun. Biro lang yun. So isa daw, no? General ako ng Soy Army. Yung puso ko nasa magsasaka. Hari ako ng hip-hop underground. Pagupit kayo dyan sa Slick and Dapper sa President Ave. Mag-boxing kayo sa Golden Boy Boxing Gym Club, sa Metro Fight Club. At mga kabataan, ingatan nyo yung pera nyo. Josh on point para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka or gusto mo lang mag-amoy mabango, available mga perfumes natin na tutulong sa daily life mo sa Shopee at TikTok Shop. Nandiyan yung link sa description mga pare para hindi na kayo mahirapan maghanap. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Punta ka sa Facebook bio ko, merong Discord link doon. Mag-join ka doon. Mag-usap tayo ng mga sikreto. Ang swerte mo at swerte din ako, magkakakilala na tayo. Yun. Yeah. So yun mga pare. Alam mo bro, tawag dito. Dami nga nagre-request no, na mag-guest ka rito. At isa sa mga gusto nga nilang pag-usapan natin pare. At syempre kasama to sa Women Nature no, is yung hypergamy. No? At napapanahon bro, alam nyo ba, nabalitaan nyo ba, nakikichismis ba kayo na isang couple no, ang nag-break nito lang, si Clay Thompson at si Megan Thee Stallion. Putang haba ng pangalan no? Megan Thee Stallion. Rapper ka, ganun haba yung pangalan mo. Tapos yung Stallion pala pare is, ano pala yun? Lalaking kabayo. Yeah. Di ba? Parang batang lalaking babae, kinuha niya na labo no? So yun, babae. nag-break nga sila nito lang. At imbis na maawa kay Megan Thee Stallion, medyo nabubuksan na rin yung isip ng mga tao. Nakita yung background niya, sinabi, buti nga sa'yo. Ginaganon siya ngayon. And isa sa mga reason is yung hypergamy nga. Kasi hindi naman kumbaga nakita yung mga past relationship ni Megan Thee Stallion. Talagang pinaplano talaga ni Megan Thee Stallion na
mag-jump talaga mag-monkey branch sa isang mas mataas na value na lalaki. Correct. Wala mo galing siya sa isang rapper na hindi masyadong known. Bigla punta siya Ay, kay... kilala yun. Sino? Tory Lanez. Hindi siya. Wala pa, pre. Ay, okay. Yung pa bago si Tory Lanez. Meron pa yata. Oo, isa. meron na. Hindi ko kilala. Tapos pumunta siya kay Tory Tory Lanez. Lanez. Tapos, pumunta siya sa isang NBA player na naman na hindi masyadong kilala. Mhm. Saka siya napunta kay Klay Thompson. Klay Thompson. I think isa yun sa bumuhay ng karir niya, pare, yung kay Tory Lanez. Mm. Parang dun umangat yung career rap niya, no? Mas nakilala siya. Megan, slight. Simula naging shota niya yan. Si Tory. Bakit? Sayang. Kasi nabaril siya sa paa. Actually, doon ko siya nakilala, pre. Bukod doon, Doon ko siya nakilala. sa nabaril siya, syempre, may mga connect na sa ibang rapper si Tory. Mako-connect siya, collab-collab, ganun. Maganda pa studio ni Tory, di ba? Pero alam ko may trending na siya yung Sta. Watashi wa Sta. Si yung kakolab niya, yung Hapon din yun eh. Japanese na Na rapper. rapper. Oh. Yung sa Ichima, yung kumanta ng Ichima. Kabisado mo yun, pre? Daw. Ichima. Lahat Pilipinas ako, yung racism mo na naman. Gago to. Kasi, Motherfucking racist. Ichimba. Ito, pre, tinan mo. Parang sistema nito, sinerge ko. Meron siyang lawsuit, cameraman lawsuit. Filed 2024, still active into 2025. Alam mo ang kaso niya? Sexual harassment? sino? Siya, si Megan Stallion. May sexual harassment case Paano siya? ginagawa ng babae ang sexual harassment? Seryoso ba yan? Babasahin ko ng buo. Cameraman lawsuit filed 2024, still active into 2025. Former employee Emilio Garcia accused her of sexual harassment, creating a hostile work environment, including allegedly having sex in front of him in a car, Ooh. fat shaming, and withholding pay. Megan denied the claims. The case involves Rock Nation 2. Ang dami niyang issue, pare. Hindi na balita yan, ha? Hindi nga ganong man yan. Nagulat ako dyan sa balita mo, hindi binalita sa showbiz yan. Pero, ang nabalita nung lalaki nung may kasalanan sa kanya. Yung nabaril nga siya sa paa. Yun ang okay. nag-big deal. Actually, doon ko talaga siya nakilala, pre. Oo, kasi sigat si Tory Lanez. Tory diba? Lanez, eh. Sabi ko, sino tong Megan Thee Stallion? Ba't ang haba ng pangalan? Tapos yun, nagulat ako sa Tinan mo, tangina. Pag ang babae rapper talaga, red flag talaga yan. Cardi B. Oo. Oo, gag. Ang dami na nilang paste. Sa tingin mo, pare, ikaw, bakit sa tingin mo parang red flag yung babaeng rapper? Kasi usually 'di ba alam naman natin sa mga ganyang tag dito. Community ng mga rap. Usually ang laging flex diyan is either kailangan yung pera, chicks, 'di ba? Or fame, 'di ba? Pero syempre may mga may halo, may may mga parang love song din na may rap, something like that. So kaya siguro yun yung parang nakikita ko kung bakit parang red flag sila. Kasi nga medyo mabababaw yung parang nila yung ginagamit nilang mga lyrics. For me Oo, hindi, agree din ako. yung kasi, beat yung talaga nagdadala madalas. Kasi kung titignan mo rin naman yung music nila, sobrang sexual. Hindi isa mo pa wala yun. sa babaeng rapper yung pussy nila, pre. Yes. Wet as pussy. Di ba lagi nilang describe yung pussy nila as wet? Correct. Ina. Gusto ko lang makinig dito ng music. Bakit may basang pepe ako naririnig dito? At saka, ito pre. Ito, ang hirap nito, pero wala, totoo eh. Teka lang. Paano, pag halimbawa, yung babae nyo, bumanat ng, sa pakanta na paraan, sa rap na paraan, Kala ko, bumanat ng babae mo na to bumanat in public. Bumanak ng may Sarap ng puki, may tahe. ayun na, gago. I-Englishin ko lang sana pero yun talaga eh. Kasi baka alam nila kung sino yun, baka sabihin niya. Idol ko yan si Mama Oni, pare. Oh, hindi, iba siya. Ibang case, sige. Ibang case si Tony Fowler. Pero, parang hindi natin, kalimaw babae ko yon. Para sabi, Han, gusto ko mag-release ng rap eh.
Tapos nag-rap may ganun sa ano niya, sarap na puki by tahe. Hindi mo ba siya sasawayin nun? Pero tingnan mo, hindi pala US lang, no? Pati pala sa Pilipinas, din-describe din yung Pepe, no? Oo, yun. Nagmi-mix. Totoo tuloy yung observation ko. ano? Yun nga, oo. Kaya nga, hindi, sige. Hindi, feeling ko ikaw rin makakasagot niyan eh. Paano nga pag ikaw yung above mo? Kumanta ng ganun, gano'n. ganun, yan. ganun. Hindi nga pwede. Takinang bunga nga yan, oh. Papaluin mo yung bibig. Oo. Takin ka, punyeta ka. Hindi kasi, sa atin, sa preference natin, actually, walang space sa babae ko. Walang space para sa rap. Ba't ka magra-rap? In your face, ano yan eh, type of art yan eh. Ayoko nga combative ka eh. So, paano ka magsusulat? Paano mo i-execute yung in your face type of art? Kung hindi ka combative, kailangan may hugot ka eh. Di ba? Kung mahinhin ka at nagluluto ka lang, gano'n ang ano mo, na which is yun yung gusto ko, paano ka huhugot ng rap mo, di ba? Regardless, no, mali yung term ko. Pwera na lang kung nagpi-play lang siya ng character. Pwede, Oo. Diba? pwede. Kasi alam mo kung bakit ko nasabi nagpi-play ng character. Si Cardi B. Ang music niya is I don't cook, I don't clean. Yeah. Alam mo yung nahuli siya, binidyoan siya ni Offset. Oh yeah. This bitch, she said that she doesn't cook and clean. Look guys, she's cooking and cleaning here, man. Yan siya, pre. Tapos kaya nabash din si Cardi B kasi marami nang naniniwala nga sa music niya. Dahil sa music niya. Kasi parang ano ang pinapakita niya doon yung women power. Oh. Diba? Kagat na kagat yung babae. Again, sabi nga natin kanina, women are good followers, right? So, nung narinig nila yon, pa-follow sila. I don't cook, I don't clean. Naging trending din sa TikTok nung mga panahon ng pandemic, pre. Correct. Di ba? For sure, nakikita mo yan. Nakita ko yan. Oh. So, suyi si Cardi B, ang daming gumagawa ng content, clean. Yun pala, naglabas si Offset na nagluluto pala to eh. Sanay pala magluto, sanay maglinis. Hindi sila nasira ng dahil doon. Masira siya, pre. Na parang ano ba? Hindi, I mean, relationship. Hindi. Pero break na sila eh. Break na sila wala ni na. Offset. But, yun nga eh. Nagulat yung mga babae. Bakit ganito? Bakit ganyan? Yun pala, nagluluto, clean ka eh. Ang dami namin nasirang relationship dahil sa pakikinig ng music. Pero pero tanginan nyo rin eh. Ba't kasi kayo sumunod? Hindi nyo pwedeng tanggapin na kanta lang yun, trip lang yun. Para matuwa lang tayo at the moment. Pero putak ina, sasabuhay mo. Oo. Diba? Kaya nga, ito, yung mga kalaban nito na rapper na hindi mo nire-recommend na pakinggan sila, di ba? Kasi paano pag sinunod yung mga pagdodroga na yon, baril-baril, droga, di ba? Ano masasabi mo? Mga supot! Di ba? Kaya nga pare, ako nga, masasabi ko tuloy eh. Basta, kaya nga ako ang pupuntahan eh. I mean, ng mga idolo nyo, yun na lang muna. Kaya nga ako ang pinupuntahan ng mga idolo nyo eh. Kasi nga, yun eh. Okay? Kasi kung sila, yung mga rapper na kalaban ko pare, sana sila yung binababa, di ba? Yun lang. That's it. Stay clean. Stay in protein. Stay clean. Yun. Yeah, protein lang tayo. Hindi tayo titiran ng mga powder na shit na mga droga na yan na stay clean tayo pare. Kung meron man tayong bibisyoin, protein na lang yun. That's it. Proteina, workout, fasting, pepe. Ikaw bro, suplado mo. May mga tropa ka bang nalulun sa ganun? Mga masamang bisyo? Dati, yeah. May mga ganun. Kaya nasaksihan ko talaga kung paano yung downfall nila. Downfall na. O kaya nga sabi ko, kailangan iwasan ko talaga yung mga gandang tao kasi hindi ito yung pinakagusto ko. Kumbaga, ayun, isa pa yun, di ba sabi ko sa inyo kanina na alam mo sa sarili mong may mali. Kagaya ng mga sinasamahan mo, mali itong kasama ko eh, kaya kailangan lumayo ako. Di mo naman pwede mo layuan na unti-unti. Huwag mo layuan na biglaan. Kasi kahit sila magugulat eh. No. Di ba? And maganda na rin yun kasi maganda mapakita mo sa kanila na may gusto kang gawin sa sarili mo and at the same time, ma-inspire mo sila. Nakatingin ka na ba ng drugs? No. Any drugs? No. Hindi. Talagang No. Never. Kasi mayroong mga pare, may mga country na legal yung like yung hindi legal dito, legal dito sa bansa, di ba? So parang part din siya ng drugs. So kung mga ganon, kung legal naman sa Canada like that, Ako, naiintindihan aminin ko, nung nag-Thailand ako, pre. May mga Legal ganun pala, din. doon nagulat ako, pre. kailan lang yun na legal? Oo, legal siya.
Tapos, sa sobrang legal niya, may mga cafe, pre. Nagulat ako kasi, ano siya, sabi ko doon sa family ko, kasama yung family ko noon eh. Sabi ko, may sikat na coffee shop dito, puntahan natin, tambayan natin. Kasi merienda nga lang ang gusto namin eh. Kasama ko yung mga utol ko, ganyan. Pasok kami. Sabi ko, familiar yung amoy, ano to? Di ko nabasa sa labas. Yun pala, cafe to, dito mag-order ka ng coffee, katabing table, mamimili ka ng mga cannabis, pre. So, siyempre, tong-to yung mga kapatid ko. Sabi, oy! Wow, dito. Ay. Legal. Di si Erma, tawa rin si Erma. Talaga, ganyan. Di bili kami coffee, pili kami, sabi ko, nangingi kami ng recommendation. Sabi, can you tell me what's best for us? Are you first-timer? Sabi ko na lang, yes. Ganun. Hindi, nirecommend niya kami yung May flavor yun, di ba? oo, may flavor. Yung may tama, pero hindi masyado. Kumbaga parang malalasing ka lang, gano'n. Pre. Yan, Talagang not tinry true. namin, pre. Tuwang-tuwa yung mga kapatid ko. Oo, kasi, yun nga legal dun eh. So, wala magagawa, legal dun. Mali ba yun? Hindi nila nakikita na may mali doon. Oo. Kahit gamitin ng tao. Ang iningatan lang namin is wala kaming, kasi may mga sobra eh. Oo. Hindi namin mailagay sa maleta ba ng aksidente. Kasi, Mahirap yun. ay oo. Pag nauwi mo sa Pinas yun, puta, kulong ka na. Kulong ka. Patay Kulong ka. Oo. So going back, may mga tropa kang naligaw sa bisyo, napunta sa hindi maganda. Ano nangyari sa kanila? Bakit ganun? Yung iba, hindi na nakaalis doon. Yung iba, nag-iba yung mundo. As in, parang, hindi mo na makakausap. Parang ganun. Or, iba na yung realidad nila. Kasi, parang nagkaano sila eh. Ang tawag dito? Nagkaroon ng different personality eh. Ay, tangina. Di ba yung parang may nakikita kayong mga yeah, ganun? naluto Schizo na na, to. pre. Oo, yun. Tsaka Naluto. meron sila nakikita na hindi mo nakikita. Gago. Mga ganun. Lala. Mm. Sobrang nagpakasasa yun. Yung iba naman talagang wala nang ginawa sa buhay. Ano yung tubong Bulacan ka talaga niyan? Yung mga na-experience mo yung ganyan? Yeah, Bulacan. Sa Bulacan na yun talaga. Bulacan. May kawayan kasi marami ring streets talaga sa may kawayan. Madami. Dami din, diba? Pero ano pre, anong sa tingin mo yung ginawa mo no na para masabi mo na hindi ko kailangan yan? Kasi marami sa atin, maraming mga kabataan din na yung tropa munang nauna tapos naengganyo. Ano sa tingin mo yung meron ka nung at that time para wala, hindi ko kailangan yan? Nice. Ang ano nun is, sabi ko, hindi mo pwedeng iyan yung ano mo eh, yung happiness mo sa ganung bagay. Kahit na sabihin mo ito, try mo lang. Ang pinaka tumatak sa isip ko nun, siguro, during that time, bata ka pa, may takot ka eh. Yun yung pinaka iniisip ko nun. Tapos, yung takot na yun yung parang mas naging motivation ko na wag gawin, tapos may iba pang gawin. Yun yung pinaka ano ko nun. Yung takot mo na ba yun is coming from where? Is it from parents din? Yeah. Yes, of course, yeah. Yan, kung paano ka dinisiplina. Yung parang, Feeling din eh. No? oo, kasi kailangan minsan sa pamilya nyo, kailangan obedient ka, di ba? Kailangan masunurin ka. Kasi pag hindi ka masunurin, sometimes, parang feeling mo, pag hindi mo ginawa yun. Kaya nga, di ba, dun nanggagaling yung mga nice guy din. Oo. Di ba, yung parang, pag pinalaki ka ng magulang mo ng ganito, akala mo yun lang yung tama. So, gagawin mo kahit saan. Or kahit sino man makilala mo. Pero hindi natin, pag dinala mo pala sa dating yung gano'n, hindi pala uubra. Hindi pala ubra. Oo. Pero sa pakikipagkapwa-tao, okay yun. Iba kasi talaga pagka sa babae, no? Iba. Iba talaga. Iba yung approach talaga. Iba Correct, talaga. correct. Oo. So, ikaw ba, bro, coaching, meron kang mga tropa na nalulong din sa droga at what makes you think na ikaw ayaw mo ng ganun? Para hindi ka sumama sa kanila. Kung ngayon natin sasabihin yan, Hindi, kung bukas. hindi ganun pa rin yun, kahit ngayon o bukas. Hindi kasi dalawa sasabihin ko eh. Kung ngayon natin sasabihin, hindi talaga kailangan eh. Hindi kailangan. Diba? Parang, tignan mo, ang dami na natin nagawa ng content na hindi naman tayo nakadrugs eh. Nagagawa naman natin na nakakonect tayo sa mga taong kailangan natin makakonect, di ba? Nang hindi ginagawa yon. So, hindi talaga, ang magiging reason ko, hindi ko kailangan. Bakit pa? Para saan pa? Baka masira lang kung ano yung ginagawa ko ngayon. Ngayon, nung bata, parang gusto ko mag-drop bombs ulit eh.
Go, bitawa mo. Hindi, joke lang. Joke. Ba't ka nalulong? Gago. Sa pag-exercise. Hindi, pero hindi, rektahin ko na kayo. Bahala na kayo. Tawagin niyo yung mga magulang niyo kung bata pa kayo. High school ako, nakatikim ako ng talaga. Oh. Nakatikim ako nung high school ako. Ang malapit nga din, tatawa ako sa tingin nito. Parang, sure ka ba dyan? Sure ka ba dyan? Sure ka ba dyan? Sasabihin mo na yan. And then, nakatikim talaga ako. Gulat nga ako sa effect, pre. Para mahaba yung podcast, kukwento ko yung ano. Yan, sige. So, naglasingan na kami. Kilala mo yung mga tao yan. Yung isa doon, naging scammer na ngayon. So, May blind item eh. No, lagi yan. naglasingan kami, oh. Tapos, alam mo yung high school, wala kang direksyon eh. Talagang kung ano trip ng tropa, sama Kung ano lang. yung cool. Oo, kung ano Tingin yung mong cool, oh. Pero actually ako nun, may kasamang curiosity rin talaga. So, nag-inom, lasing na, dapat yan, uwi na, tulog na, di ba? May nag-aya pa, ano pre, anong gawin na natin? Subukan natin. Sige, tara, gano'n. Punta kami sa isang spot. Talagang, pre, bagsak na ako nun sa kalasingan, bagsak na. Ngayon, dumating na yung, anong tawag dito? Yung item, dumating na yung item. Pinagamit. Ang kinagulat ko, pre, lasing ako ganito, Mated. Bigla ako nabuhay. Oo, siguro, siguro mga 10 minutes naman, hindi naman ganun kabigla. Mga ganun 10. Pero lasing ako, hindi ko rin masabi kung gaano katagal, baka 5 minutes lang din, eh. Gulat ako, yun, gising ako from lulugo-lugo na ako sa kalasingan. Gising. Tapos sila gamit din. Putang ina. Parang podcast yung energy. Nagkukwentuhan kami hanggang inabot na kami ng araw. Kwentuhan kami ng... Tapos alam mo yung kwentuhan yung... Hindi, ako muna magsasalita. Lahat gusto magsalita. Sumahawi pa. Pare, tigkakwento ko. Ganun. High energy eh. No? High energy. Pero sabi nga nila ng mga addict na nakilala ko dati. Pag mawawala na yung amats niya, dun ka na magiging sobrang negative. Negative in feelings. Feelings sa utak, mabigat na gano'n. Pangit sa pakiramdam. Sa sobrang tanga ko ang ginawa ko, inamin ko sa girlfriend ko that time. Try mo? Sabi ko, nagshabu kami nung nangyari. Oo. So, sobrang guilty ko sa ginawa ko, pre. Sobrang guilty ko sa ginawa. Oo. Pero pre, hindi ako Umamin. Hindi, inamin ko, dahil that time, down yung babae sa akin, gago ka talaga. Ganun lang reaction niya, hindi niya sinabing break na tayo. Gago ka talaga. Ganun, tapos sabi, wala eh. Sabi, parang nagigilty nga ako ngayon eh. Tapos kino-comfort niya na lang ako, ganun. Okay lang yun. Yun na yung huli mo. Yun Unat huli. Unat huli. Sa totoo lang, sobrang tanga ko noon dahil wala naman importanteng nangyayari sa buhay ko that time. Excited ako, kinuwento ko sa ibang tropa. Putang ina pare, Ang lakas ng amats, ganito amats, Alam mo, sa dala-dala sila nung kwento ko na tuwan-tuwa ako. Kaya subukan din kaya natin. Na-excite na naman ako. Tang ina nga, gawin kaya natin. Kasi ang nagpapigil naman, takot kaming pumunta doon sa mga iskinita at umiskor. Kaya hindi na siya doon na. Hindi na naulit. Hanggang sa... Gago. Hindi na. Hanggang sa... Yun na, nagkakapangarap ka na. Nare-realize mo, anong silbi? Wala eh. Kaya... Hindi ko na... Hindi mo na sinubukan ulit. Hindi na. Wala na talaga. Buti na lang, kundi hindi ka namin kasama ngayon. Bakit? Wala eh. Nalulung ka eh. Nandun ka siguro. Patay ka sa best friend mo, tanga. Sino nga yun? Gagamitin niya sa akin? Kaya pala, tangina niya. Punta na tayo? Punta tayo sa paborito natin. Ito, pare, ito magandang twist to si Suplado mo to. Pasagutin natin dito. Punta tayo sa paborito natin. Putangin na nalinda. Bubulong na ako, pre. Punta na tayo sa paborito natin segment. Ang May Tanong! May tanong. So pare, kung meron kayong mga problema, relationship problem, send nyo sa amin yan. Pero make sure nakafollow kayo. Dahil special ang episode natin ngayon, si Suplado mo to ang pagsasagutin natin sa mga problema ninyo. Yan. Yeah. Ito mga relationship problem to, pre. Sige. Na kailangan ng ng issue mo. Okay. So pero pag may mga kayo sagot din kayo pa.
So, ito. Kuis, I have a question. Sana masagot. May nakilala akong babae na nakausap ko sa IG. And then, nag-open siya about sa 5 years relationship nila ng ex niya. And traumas niya sa ex niya. Nung first meet namin, okay naman siya. Tapos, mga ilang araw, sabi niya, di pa daw siya ready sa commitment at kailangan pa daw niya ng time sa sarili para iayos yung sarili niya. Kasi, nabibigla daw siya. Pero sa una, di naman siya ganun. I'm confused kung legit ba yung sinabi niya na yun or di lang talaga ako type. At sinabi rin pala niya na sana mahintay ko siya pagbuo na ulit siya at hahanapin niya daw ako. Alam ko matagal na ako na-follow sa inyo. Gusto ko lang manggaling sa inyo yung thoughts mo about dito at isampal mo sa akin. Thank you, Kuis. More power to you. Hindi niya sinabi kung ilang months sila nag-uusap no? Sinabi ba? Walang ano pre. Basta ang specific na Nakilala niya sa 5 IG, years. tapos Oo. kinuwento yung ex about sa 5 years na relationship. Oo. Tapos biglang sinabi hindi ready. Oo. Pero kasi ganyan minsan ako nalilito sa mga nagme-message din sa akin. Yan. Yan, Lagi yan. kulang eh. Oh, may kulang kasi paano sinabi ng babae sa na hindi pa siya ready? Bakit umabot doon? Tinanong mo ba or bigla na lang sinabi ng babae? 'Di ba? Yeah. Ako hula ako diyan. Siguro nung medyo nawawalan ng time yung babae sa kanya or ganun naman ang babae, biglang nawawala eh. So ang nakikita ko pag ganun, dapat hindi mo rin siya habulin. Pero siguro ang ginawa niya, hinabol niya. Kaya ganyan nasagot ng babae. Oo eh. No? Kasi pag biglang sinabi na hindi pa siya ready, di ba? Siguro, masyado siyang nagpanic na hindi na nagre-reply yung babae sa kanya. Ang ginawa niya, tinext niya ng tinext. Tapos hanggang sa umabot sa, umamin siya, tapos tinanong niya kung ano yung lagay nilang dalawa. Kaya siguro sinabi ganyan ng babae. Oo. Pero binigyan siya pa rin ng binigyan siya ng cliffhanger, sabi ng babae. Sana pag ready ka na. Hintayin mo ako. Oo. Hintayin mo. Anong mapapayo mo sa kanya pag sinabihan ka ng babae na hintayin mo ako Hindi. at hahanapin kita, sinabi sa'yo ng babae. Anong... Kasi ang babae walang, kaya nga may one man word ba yun? Tinatawag, di ba? Wala namang ganun ang babae, walang isang salita ang babae kasi ang babae nagagaling sa emotions nila. Yes. So, ang babae nagagaling sa feelings nila kaya mahirap talagang magtiwala sa sinasabi nila kasi pwedeng mag-iba yung kanilang sinasabi. Di ba? Tsaka sayang ang oras mo kung hintayin mo ang isang babae, lugi ka. Instead na pwede kang marami pang magawa, ang ginagawa mo, naghihintay ka. Oh, Tama. yun. Tangina. Pwede naman niya ba naghihintay ka, may sinisiba ka naman. Ayun, pwede yun. Oh, yun. Okay, maging part siya ng roster mo, di ba? Patay. O di, alam mo na ang gagawin mo next. Ito pare, meron pa rito. No, sabi niya rito, ito medyo mahaba to. So ito, matagal na akong single, siguro mga 4 years na. Simula nung nag-break kami ng last girlfriend ko. And simula noon, nakita ko na po ang mga videos nyo. Simula noon, tinatry ko nang gamitin. No? Yun. So, pero pag aayain ko makipag-date yung girl is lagi na lang tumatanggi na kesyo may laka daw at hindi nagre-reschedule. Madaming beses na to nangyari sa akin and hindi ko alam kung ano pa ang kulang ko. Maayos naman ako makipag-flirt. Nagtatanong ako sa girl. Inaasar ko siya ng konti at nagpo-push and pull po ako and nagwi-witty jokes din pag pasok sa topic or context ng conversation namin. After ko magawa lahat yan, pag niyayaya or nililid ko yung conversation namin into date, ay lagi akong nag-fail. Di ko po alam kung ano ang problema sa akin at sa tinuturo mo. Nasisi pa tayo Continuous din po ang self-improvement ko and di ko pinapabayaan ang sarili ko. Sabi din ng iba, may itsura naman daw ako pero di talaga ako makakuha ng gusto kong babae. Sana po mapansin at mabigyan ninyo ng advice. Gusto ko din po kasing maging balanse ang buhay ko. Self-improvement at the same time may partner din and ang tagal ko na din pong walang jowa. Para mo kaming ginagago sa sinabi mo. Kasi sa sinabi mo, ano to?
tuloy-tuloy improvement, may tsura naman. Tapos walang result. Sulang result? Gago! Hindi kasi, eto nga nasabi na natin to dati, pero obviously ngayon kailangan ulitin. Ang problema kasi sa mga bata, parang nagmamadali sa result. Yeah. Malamang kakaumpisa mo pa lang, ilang linggo pa lang yung self-improvement na sinasabi mo na yan, di ba? Parang, Siguro nanonood pa lang sila sa atin. Siguro isang buwan pa lang. Sa skala niya, nandun na yung result. oo, no? Ang pakikinig, magkaiba yan ha. Nakikinig ka sa amin, magkaiba yan sa ginagawa mo. Mamaya nakikinig ka pa lang sa amin, isang buwan, wala ka pa palang ginagawa. Di ba? So, pero nakikita ko dito, dahil nandun pa nga siya sa frequency na, yung structure nung statement niya, delikado na ilagay niya yung sarili niya. Gumawa siya ng realidad niya na hindi nga siya epektibo sa babae. Kasi sa atin, pag sinabi natin yan, okay ang finances ko, okay ang itsura ko, hindi, no? Malabo na hindi ka makakuha ng babae pag ginusto mo, di ba? Pag talagang magpo-pursue ka at lalabas ka, ikaw muna. I think pwede pa rin yun na hindi siya makakuha. Kasi ang pagkuha ng babae para sa akin, dapat ulit-ulitin mo lang eh. Alam mo yun? Makipagkilala ka lang, lumandi ka lang, paulit-ulit lang. May matitira ka dyan. Kaya yun, try lang and try. Hindi naman gagaling ang player ng kahit saang larangan kundi ulit-ulitin eh. Correct. Kasi pa babae, kala nila may specialty na dyan. Wala, ulit-ulitin mo lang talaga. Makipag-usap ka lang, kapalan mo mukha mo, huwag kang matakot. Stirahin mo pag may pagkakataon, that's it. Mag-condom lang kayo kasi sobrang taas na HIV ngayon. Ayun. Pero may mga natutuwa ako sa mga pick-up artists kasi masyado na lang ini-specify yung mga atake. So, nabe-breakdown doon. Para sa akin, okay din yun kung gusto nyo talagang laliman pa ng ganon. Pero to simplifies, para simplehan lang talaga. Wala talaga sikreto kung mausap ka lang ng marami. May Correct. figure out mo isa-isa. Kasi at the end of the day, kaya nga gano'n ang setup ng kasal. Ang tanong niyan, pag sa kasal, lalaki gusto mo? Babae gusto mo? Okay, kasal. Ganon eh. So, yun yung unang variable. Sunod na variable, pagdating sa gusto ko, gusto niya, kanya-kanya yan, di ba? Correct. Yung klase ng pagkagusto. Hindi ka lang natatapat sa babaeng gusto ka rin, ganun lang. Pero, yun lang yun. So, since 4 years, no? 4 years single, no? 4 years na sa Ayun. So, 4 years single. So, Hanggang na rin to. siguro pwedeng ganun din sa niya. Okay, siguro, alam niya yung diskarte. Pero yung siguro hindi niya nababago sa sarili niya is yung kung gaano siya kauhaw. Parang ganun. Sumisingaw yun eh. Yeah. Kasi hindi mo kaya itago yun eh. Kahit nasabihin mong nagbabasa ka nag-ano. Tapos isang babae lang yung dinidiskartehan mo. Lalabas at lalabas eh. Yeah. Di ba? Walang pinagkaiba sa sales. Isa lang ang prospect mo. Tapos sinabi na let me get back to you. Or babalikan kita pag interesado na ako. Tapos pag may another promo gagawin mo, tatawagan mo siya uli. Parang gano'n. Kasi isa lang yung prospect mo eh. Kumbaga, kung marami kang prospect, marami kang options na pwedeng tawagan. Nagigets ko, pre. Oo, nagigets Diba? ko ibig mo sabihin. So kung sa kanya isa lang, mahirapan siya. Oo. Tapos, so nanonood nga siya sa atin, di ba? Sabi niya. Pero nag-conclude na siya sa sarili niya dahil lang sa isang babae. So, Correct. totoo nga, nag-make sense yung sinasabi niya. Isa lang kasi inaano mo eh. May iba naman tingin ng babae sa'yo, ng ibang babae sa'yo. Di ba? So, ligawan mo marami. Ito kasi ang mali sa atin, pre. Agree ba kayo dito na yung ligaw na yan, kaya hindi ko talaga sinasuggest yan, pero gusto ko marinig yung opinion mo rito na yung ligaw dynamics na yan, talagang binuo siya para advantage ng babae. Kasi biruin mo, bawal ka manligaw ng isa, bawal ka manligaw ng more than one Yep. sa lalaking POV, pero pwede kang tumanggap ng maraming manliligaw. Manliligaw. Ano masasabi mo doon, pre? Fuck. Tingin ko babae nag-invento ata niyan eh. Putang ina. No. Baka nga. Di ba? So, ano masasabi mo doon, pre, sa dynamics na yun na ano? Well, okay. Kung ibabase natin sa ang gusto ng mga babae sa lalaki, syempre, yung may tinatawag tayo, di ba, pre-selection. Pre-selected. So, pwedeng, siguro nung dati pwede yun eh. Pwede mo i-apply. Pero ngayon, hindi na kasi. Kasi ang gusto talaga ng babae, yung mas parang, since marami na silang attention na nakukuha these days. So, ang gusto nilang lalaki, mas malupit pa sa kanila. So, kung gusto mo, kung talagang
gusto mo lumupit, kailangan yung options mo andun. Kaya mahirap magsabi na manliligaw ka sa isang babae tapos marami kayo. Parang ano yun, parang hindi mo nakikita na talagang gusto ka ng babae kasi nagpapaligaw pa siya sa iba. Oo eh. Di ba? And nowadays kasi, kalaban mo rin bilang ikaw, manliligaw ka, kalaban mo, hindi na lang yung, kasi dati nag-work nga talaga siya, naniniwala ako dun. Kasi nga, Kung di lang options ang kalaban mo dito is mga kapitbahay mo lang din. Di ba ganun eh? Correct. Kaya sa mga movies dati, yung nakapila, Ah, di ba? Sa mga old school. So alam mo ngayon at kumbaga matatansya mo kaagad eh at ganun. Pero ngayon kasi kalaban mo rin is social media eh. Di ba? Yung manliligaw mo doon na dati, 5 lang kayo, yung kapitbahay mo lang ngayon, ibang bansa pa, ibang bracket pa ng pera na hindi Correct, mo correct, maaabot. Kaya parang lugi ka talaga. Kaya ngayon na nowadays, dapat yung panliligaw, kung gusto mo manligaw, lalo na 4 years ka ng single, i-multiple ligaw mo na. correct. Meron akong balik ko lang dun yung sa sumisingaw pag uhaw ka. Experience ko dati. Kasi nakakatawa to eh. Meron akong sinamahan dati na tropa. Parang nag-third wheel ako dun sa nililigawan. Wini-wingman ko siya, tapos nag-third wheel ako dun sa nililigawan. Merong moment dun na nakita ko siya na hahawakan niya yung babae, pero na-weirduhan ako kasi parang nanigas talaga siya. So tinanong ko, ano nangyari dun pre? Ganun, sabi niya, gusto ko na this time gusto ko nang subukan na na parang tignan niya ako as someone na presko, aggressive, ganun. So mag-a-attempt ako na maging touchy sa kanya. Kinuwento niya, mag-a-attempt ako na maging touchy sa kanya. Hawakan niya yung ganit, Binti. yung binti ng babae. Puta, alam mo nangyari sa kanya dahil hindi niya, ewan ko, nakotap siya sa utak niya. Talagang natigil dito. Kasi ibabagsak, kung relax ka, ibabagsak mo na lang yan na yun, nakahawa ka na. So sobrang dahil, ewan ko, natatakot siya, nanigas nandito lang Sabi ko, weirdo nun ibababa mo na lang yun Yun, so yun yung mga, kung nandun kayo sa ganong sa ganong pakaramdam, kung nangyari sa inyo, ginawa nyo yun nga, Steve, kulang sa karanasan sa babae, kung ano pinag-iisip siguro. Malamang yun kasi, naisip niya yun, first time niyang gagawin yun at First that time. time. Hindi siya comfortable. Hindi siya comfortable eh. So, good attempt. Kumaga, maganda na nag-a-attempt na siya. Malas niya lang kasi first time niya nun eh. Oo, Pero tsaka, malamang baka gawin niya ulit for the 5th time or third time. Third time lang. Baka maging komportable na siya eh. yun, so sign yun na, tangina pre, ano pa, malabo pa, mahirap Hilaw pa. na hilaw pa. Hilaw pa, Hindi pa no? pwede. Di ba? Kasi nga, sipin mo, sa method ni Josh, flirt, date, seduce. Di ba? Kung nandun ka sa ganun, nahahawakan mo lang yung binti, naninigas ka. Paano ka aabot sa seduce na part? Di ba? Gusto ko nga din gumawa ng sa akin version eh. Ano yan? Flirt, date, iyot. Hindi, pre, tignan mo yung kay Stephanie, i-convert mo yun. Paano nangyari yun sa inyo? Yung sa amin. Magde-date na kami malamang pag lumabas tong episode na to, malamang sa malamang. May lalabas na yung date video namin. Anong sasabihin? What do you mean? Hindi, yung, di ba sa flirt, date, seduce. I-convert mo yun sa kung anong naging dynamics ninyo ni Stefan. Di ba? Sa amin, Bash, away. Away, content, iyot. Away. Bago. Walang ganun pa. Trabaho lang. Away, flirt, ganun. Away, flirt, and friends. Okay, Utang ina. Nang inang linis naman masyado nito. Hindi ako tumira Singaporean, guys. Parang ganun na. Okay. Flirt, yun yan. Away, flirt, yan, friends. Ganun lang. Ikaw ba, pre? Paring suplado mo to. May mga may mga diskarte ka minsan na ginagawa. For example, kadate mo yung babae. Para sa mga nanonood sa atin. Dating naman, dating. Oo, Okay. kasi karamihan talaga, takot, katulad ng problema ng tropa niya, takot siyang hawakan. Ano sa tingin mo yung tips para magawa mo yung ganung hawak? Maliban sa repetition, pare. May mga diskarte ba, kunyari, kukwentuhan mo muna or tatawa tapos biglang gaganunan mo na ng legs. May mga diskarte ka bang ganyan? Pwede yun. Kumbaga, kailangan mo kasing sinasabi nga na test the water. Diba? Pero ang pinaka dyan is ikaw pa rin na magdadala. Kasi ikaw ang lalaki, ikaw magdadala ng conversation, ikaw magpaplano ng date, ikaw ang magdadala ng emotions na dapat niya maramdaman on
on that time. I mean, on that, yung On that mismong date, moment, on oo. that moment, yung mismong date na yon. Mm. So, kailangan, kalkulado mo yung bawat kilos mo. Ngayon, kung hahawakan mo, tapos bigla kang nagbago ang isip mo, syempre mararamdaman niya yun, di ba? Oo, So, eh. kumbaga, ikaw bilang lalaki, like I said, Teka lang, saglit lang ah. Hindi sila nagkatuluyan nun dahil malamang malaking factor yun eh. Hindi sila nagkatuluyan. Ah. kasi, saan ako naputol? Kasi hindi siya confident. Yeah, na- yun, di siya, pag hindi ka confident na i-touch ang isang babae, okay lang naman hindi mo hawakan, wala nang problema yun. Pero ito nga lagi ko sinasabi na kailangan, sa'yo nang gagaling ang lahat eh. Ikaw, ang babae, susunod lang. Ikaw nga nagsabi, Yes, di ba? yes. They are the one that always follow. So, ibig sabihin, may kakayahan ka na i-lead yung babae patungo dun sa gusto mong mangyari. Mm. Especially sa pag-akbay sa kanya, sa paghalik sa kanya. So, sa'yo, kailangan maging komportable muna sa sarili mo na ginagawa mo yun. Yun. Di ba? Kung hindi ka Tama. komportable kasi na ahawakan ng isang tao, doon ka talaga medyo alanganin. Alam mo na nakatulong sa akin para lumakas yung loob lalo sa mga ganyan, pare. Especially in dating. Gumala ka mag-isa paminsan-minsan. Iba din yan, pare. Yan. Mas Yan. makikilala mo yung sarili mo. Yan. Alam mo, dumating yung time dati nung nanonood ako ng sine mag-isa, trip ko mag-isa. Oo, nangyari rin. Nagawa ko yun. Sobrang trip mo yung movie, di ba? Mm. Nood ka mag-isa, gala ka mag-isa, kain ka ng food trip na restaurant na gusto mong mag-isa. I think nakakatulong din yun eh, para mabit-bit mo yung sarili mo talaga. Correct. Kasi dati napansin ko nung masyado akong dependent sa mga tao. Pag lumalabas na kami ng ako na lang with my chick, parang hindi talaga ako confident para sa sarili ko. Alam mo yun, nung time na yun, nung bata-bata pa. Pero nung ako na nagagala na mag-isa, maalis na mag-isa, parang Nagkakaroon ka ng idea. O parang gano'n na lang din Ah. ang bit-bit ko sa kanya. Parang wala nang pinagkaiba. Kasi Oo. sarili ko na bit-bit ko yes, eh. Yes. Sa dating kasi sarili mo lang bit-bit mo dyan eh. Ang nangyayari. So dapat sanayin mo muna sarili mo, bit-bitin mo yung sarili mo mag-isa. Ating malaking tulong yun. Mm. Ano rin ako naisip ko, common sense lang din eh, common sense. Halimbawa, dumidiskarte ka. Tapos, yung dinidiskartehan mo, nasa ligaw stage pa lang kayo nito, nag-dating stage yun. Iniligawan mo, sumakay kayo ng MRT. Ngayon, pasakay kayo ng MRT, pero ikaw, ilagay natin scenario na init na init. Natutorpe ka dun sa babae, pero tigas ka na rin sa kanya. Matinitigil mo, titi ba? yun na nga. Ito na nga sasabihin ko. Ilabas mo na. Yun na nga. Di ba, realistic naman tong scenario na to. Hiyang-hiya ka sa kanya, tigas ka na, nag-MRT kayo. Ngayon, siksikan yung tao. Paano kung nalagay sa eksena na mapapadikit ka talaga sa kanya? Didikit talaga. Nakakisampu. Hindi, kaya ang point ko, common sense. Kung realistic nga yung mga ganong senaryo na pwedeng mapadikit yung suso niya sa'yo sa sikip, yung titi mo, biglang... isa pang halimbawa ulit. Isang halimbawa pa ulit. Tapusin mo muna yun. Dugtong, hindi. Kaya ako itatanong kasi nakakatawa rin itong naisip ko isa. Game. Hindi, kasi nakakatawa tong isa, pre. Oh, Kaya sige. Isa pang senaryo. Halimbawa, nagkukulitan tayo dito. Nandito yung nililigawan mo. Oh. So, siya naman ang naiilang. Yung gano'n. Kunwari, kukunin niya yung kape. Kukunin niya yung kape. Kasi ikaw napadaan ka gano'n, napagganon yung mukha niya sa titi mo. Hindi mo sinadya yun. Hindi mo sinadya. Bakit ang manyak ng mga extrusive thoughts mo? Pero hindi. Kailangan mo yung manyak na thoughts na yon na realistic na mangyayari. Para nga, huwag ka mahiya dun sa ganun. Eto nga, putang inahahawakan mo lang yung hitang ganun eh. Yung tropa mo talagang, Nanigas! Ang weirdo. Ano di daw ba? reason niya? Sinabi ba sa'yo yun? Ba't di niya nahawakan? Na-awkward lang talaga. Awkward Ayun. talaga siya. Takot yun. Takot talaga siya. Kasi sinabi niya naman na, siguro pressure niya rin na nandun ako. Parang gusto niya pakitaan na. Oh. May galaw na ako. May galaw na. alam mo ba siya dumating doon? Nauna yung thoughts. Yeah. Ang sakit ko dati pare nung panahon na hindi pa ako confident sa sarili ko. Mm. Ang dami kong thoughts agad. Ito yung babae, pupunta ako dito, pagpunta ko diyan, dadaling ko siya doon, kakausapin ko. Ito yung delivery ko. Wala kang magagawa sa lahat ng yun. Mm. Ang reality talaga sa dating, based on my experience, gawin mo na lang ng gawin. Yeah, gawin mo na lang ng gawin. Lumabas na lang din sa bunganga mo, parang doon mo na lang siya i-game sa choice of words mo. Pero wag ka masyadong mag-isip ng sobrang dami. Kasi pag nagsimula ka na mag-isip ng sobrang dami, na pressure ka na, puta papalpa ka na. Mm. Agree ka ba doon? Agree ako doon kasi
ang parang mangyayari nun, pag masyado mo iniisipan lahat, ang goal mo doon is to impress her. Yun. Yeah, gusto mo siyang i-impress tapos gusto mo siyang, alam mo yun, yung magkagusto siya sa'yo, yung attention niya sa'yo lang. Yun ang pinakamali ng karamihan eh. Kasi nga, kaya gusto mo mangyari yun, dahil nilagay mo na kagad siya sa pedestal eh. Kumbaga, mas mataas na kagad ang tingin mo sa kanya. May value na siya kahit yung itsura pa lang nakikita mo sa kanya. Kumbaga, hindi mo ba siya totoo, hindi mo ba siya nakikilala ng gusto, hindi mo pa alam kung gaano siya ka-bitch. Tapos biglang ganun na kagad trato mo sa Anghel kanya. kagad, di ba? Yes. Goddess kagad tingin mo. Oo. Kaya ang nag-iiba yung instead na, hindi naman ganito yung ko dapat banat ko, parang nag-iiba dahil nga, iba na yung tingin mo kagad sa kanya. Oo, Diba? agree. Kaya nga lagi kong tinitip din sa mga nanonood sa atin na pagka may ka-date kayo, tanggalin nyo yung tingin ninyo na goddess siya. Yeah. Tropa lang. No, Normal nandito na tao. tayo para makipag-conversate lang, ganyan. Correct. Bonus na lang pagka makakapagbembangan tayo. But ganun lang yun. Tropa lang to, tropa. Kahit mukha naman talagang goddess, kahit malaki osus, isipin mo hindi pa rin eh. Isipin mo, parang umietsyas. Boy, gustong-gusto ko nga kahit sobrang ganda nung kadate ko eh. Mas binabasag ko pa eh. Mas Oo. pinamumukha ko pa sa kanya na, tangina mo, hindi ka naman ganun kaganda. Ewan ko Ewan ko ba't may ganun pre, mas effective para sa akin yung Mas effective yun. Napaparamdam ko na gago ka, hindi ka naman talaga maganda. Parang, di naman directing ganun na. Pero Sa isip mo lang. pinamumukha ko sa kanya in my, paano ba? Sa sarili Action mo, kong sa moves. action mo. Oo, sa Sa action action ko, mo. sa moves ko. Pati sa salita ko. Wala siyang marinig sa akin validation na sobrang taas. Parang nagmumukha to rin na hindi siya ganun. Kasi pag pinamukha mo ngang mataas siyang ganun, ituturing ka niyang mababa. Ganun nga eh, matik sila pre. Pagka sabi nga, di ba may kasabihan tayo na if you treat her like a star, she will treat you like a fan. Lagi silang ganun matik. May kasabihan din si Ching eh. Sarap ng puki may tahe. Yung kinanay ko. Gago. Sinantang inang niya. So yun mga pare, no? Malaman na yun. Ano yung mga last thoughts nyo pare? Ano yung mga last tip nyo sa kanila sa dating, pagdating sa dating? Kapag ang Pilipinas, ano tayo? Paborito mong coach? Kapag ang isang bansa ay naghihirap, ang tao lalong nalululong sa chismis. Legendary yun, legendary. And the last thoughts daw! Ano ba to? Last thoughts dun sa ligaw? Oo. Ligaw. Wala na nga ligaw-ligaw sa atin Wala na. Oo. Talagang... So, yung Just discarte to be na lang. clear lang wala na kami dun sa ligaw. Kumbaga, ni-explain lang namin sa inyo yung dynamics ng ano. Pero kami, nag-agree kami, wala nang ligaw-ligaw. Ligaw ba matatawag to? Kasi may mga time din na ayoko rin rumekta kagad sa puday ng babae tol eh. Sa totoo lang may time na gusto ko munang dalhin siya dito, kilalanin itong taong to, Tama. na maiwasan ko kung sakali mang sira ulo pala to. I think more on ganun lang ako eh. Pag may chick akong kinikilala. Getting to know lang. Kaya coffee, kain, di naman sa sobrang wow na sakto lang, mabubusog. Talaga Tumatawa ba? ka dyan. Talaga Oo. ba? Oo, Kasi, totoo. napapangit. Sige. Kinapangit. Totoo ba? Oo, more on ganun Ay, muna. may naisip ako. Sa atin, alam mo pre, kapag alam mo na yung female nature, naiintindihan mo na yung female. Bibisaya na naman ang... Female dudong. nature ba? Oh, well. Sa atin, kaya mag-work yung getting to know pa lang. Getting to know pala kahit di na tayo manligaw dahil naiintindihan natin yung female nature. Nakikita mo sa gestures niya eh. Ay, kuha ko na to. Kahit nasa getting to know pa lang kayo, mapapairal mo yung walang ligaw, di ba? Basa mo eh. Pre, ang purpose lang talaga kung ba't gumaganon muna tayo sa chick ngayon, para lang basahin. Mamaya kasi pok-pok to eh. Yeah. You know, mamaya, para lang malaman yung background lang ba? For safety na natin yun, hindi na para pang pedestal sa kanila ngayon eh, di ba? Correct. Ikaw, pare, anong last thoughts mo dito? Ako, yun nga, pinakamainam pa rin yung kilalanin mo yung babae. Kasi alam mo, pag kinikilala mo yung babae, hindi niya nakikita na parang, mas mataas siya sa'yo eh. Kasi parang ang nakikita niya sa'yo, parang di umuubra yung ganda ko dito. Ooh. Parang di ako piniplease nito So ngayon, siya yung gagawa ng way para mas magustuhan mo siya. So, ika-qualify niya lalo yung sarili niya. Gagawa siya ng way para mabaliw ka sa kanya. Mismo. Kaya nga minsan, papasok na dyan yung pwedeng hindi sila mag-text, hindi sila magpaparamdam kasi gusto nilang maramdaman or malaman, ma-confirm kung gaano kakapatay na patay sa kanila. Kaya pag nag-fall ka doon, na kagaya nung kanina, di ba? Nung siguro, ba't aabot sa gano'n na sasabihin ng babaeng di pa ako ready kung di mo tinanong?
or kung hindi ka text ng text. Yeah. 'Di ba? So kaya kung Buisit, no? kaya kung hindi mo sasabihin manliligaw ka, much better. Kumbaga getting to know muna. At ang babae na gusto ka or interesado sa or merong ano sa curious sa talagang sasama at sasama. Yun. Pag hindi mo sinabing manliligaw ka, wala siyang way para mabasted ka. Yun, isa pa yun. Wala siya power eh. Oo. Bakit naliligaw ba ako sa'yo? Oo. Pwede mo sabihin ganun. Hindi siya makakapag-busted. Oh, tsaka ang babae may plausible deniability. Gusto rin nila yun eh. Kasi anytime pwede silang lumayo eh. Ay, naliligaw ka pala. Kagaya ni, di ba? Walang Si Sam pressure YG, din, di ba? oo. Sam YG, proud siyang sinabi na 8 times siya binasted nung isang babae na yun. Nano nyo ba yun? Nabalitaan Ay, nyo ba hindi yun? ko nabalitaan. Si Sam YG, yung pang-asawa niya ngayon, 8 times siya binasted. Buti nagkatuluyan pa, no? Yun nga eh, kung ikaw yun, parang, ano to, ako na lang yung last choice mo, kaya Oo. parang ganun yung nakikita ko eh. Sorry, pero parang may kinompromiso ka dyan, Brad, pero hindi na ako magtutuloy. And I mean to say is, when it comes to attraction kasi, Hindi siya. Sige, 8 times ka na busted. Parang Major question pangalawa, pangatlo, parang ano. I don't care kung sino man yung binanggit ni Oo. Tropa, pero kung the fact na ganon yung naging story niya, well, sige, trip mo yan. Pero I would say, sa akin, hindi ko tatanggapin yun sa sarili ko. But I respect him kung yun yung gusto yun niyang nga. daanan sa buhay niya, pero hindi yan para sa akin. Correct. 8 fucking times. Yep. Masyadong Basta- marami. Isa nga lang, i-reject mo lang ako, ayoko na eh. Di ba? Oo. Siguro, nang mangyayari yun sa akin, if ever, usually nangyayari lang yun pag yung babae, trentahin na eh. Sa bagay. Or alam niyong pa-expired na siya eh. Hindi na to sa kanila, in general na to ah. Pag yung babae, alam niyong pa-expired na siya, 26 na siya, pataas na siya, alam niya nang going down na yung value niya. Yung mga dating high school, kaya Correct. ang daming artistang ganun tol. Yung mga high school, ay, ito yung first love ko dati, nagkaiwalay lang kami. After niya umikot-ikot sa maraming edits, babalik siya dun sa matabang unattractive guy na businessman na nerdo. So, yun lang naman. So yun, no? Maraming salamat mga pare. Again, gusto namin mag-thank you kay Suplado Moto sa Thank you rin. punta dito sa aming short notice na yaya. Sana may next time pa pare. No? So yun pare, invite mo sila sa mga social media mo. Ayun, mga ropa, please follow me again on our social media. Sa Facebook page natin, Suplado Moto, sa IG and sa TikTok natin. YouTube. Yeah, Yun, YouTube pala. So yun. So yun, pabuti natin ng 10K pare. Yung, Yun, that's the goal. Yes. 10K, madali lang yung 50K. Yun. Mga pare, maraming salamat again. Leave a comment down below ano masasabi ninyo. Maraming salamat. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Spot Podcast. Babalik kami. 3 p.m. Gang! Yeah! Ipapa-inyuhud, walang pake, payat ako, ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. Et aset at si Eko, karang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko kalipel. Kung gusto mo kong maabutan, manag